Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong message ang ipapakita ng mga mystical cards. Mamaya naman alamin natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, at ano ang magiging outcome. Itong card na ito nagsasabi na merong inggit or betrayal, kasinungalingan na nagaganap sa buhay mo. Maaari din na ipakita ito sa panaginip mo. Kaalaman ito na kailangan mong mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha mo. Kasi itong card na ito, maaari din na patungkol sa money. Or parehong magaganap sa buhay mo, may naiinggit dahil sa nakikitang nagtatagumpay ka. Ang tingin kasi ng person sa iyo ay ikaw yung karibal niya. At pinapayuhan ka na lumayo ka sa situation or person na nagde-drain ng energy mo. May kanya-kanya tayong timing sa buhay. Kung ano yung nakarating sa iyo, good man ito or bad, ito yung para sa iyo. Ang pwede mong magawa sa ngayon ay yung sumunod sa daloy ng buhay mo. Hindi naman porket bad ay makakasama na talaga sa iyo. Marami ka pa rin na-attract na kakailanganin mo sa journey na sisimulan mo. Huwag mo masyadong bigyan ng time yung mga hadlang or distraction para hindi ma-delay yung mga magandang mangyayari sa buhay mo. Ang advice naman ng card na ito ay maging creative sa mga bawat ginagawa mo or mga plano. Mas lalo kang makaka-attract ng abundance, swerte, at bagong simula. Kasi connected yung mga cards mo na mas maiging mag-focus ka sa sarili mo. Kasi dumarating na yung mga opportunities na abot kamay mo na. Kaya wag pa distract dahil nalalapit na yung magandang kapalaran para sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Alamin muna natin ang situation mo. The High Priestess, the Magician, the Empress in reverse. Ang ilan sa inyo, yung panaginip mo or nauulit na sitwasyon ang nagiging guide mo para maging alerto ka or makapagdesisyon. Maaari na patungkol ito sa karir mo, sa negosyo or love. At pinapakita pa rin sa cards mo na merong naiinggit sa iyo. Ang dapat mong i-focus ay yung improvement mo sa buhay. At saka importante rin ang balanse kahit na magaling ka man sa karir mo or negosyo. At saka ang ilan sa inyo, kahit na marami ka ng kaalaman sa negosyo o kaya sa karir mo, ay hindi ka pa rin humihinto. Yung bang matuto or magkaroon ng mga bagong kaalaman. Kakailanganin din ng pasensya sa karir or negosyo. Iwasan yung sobra.
sa career or negosyo. Yung bang sapat na pero tingin mo kulang pa din, hindi nakakabuti sa career mo or negosyo. Ang ilan sa inyo sa relationship, tingin mo merong inililihim sa iyo ang person mo. Nakikita mo sa kinikilos niya o kaya sa mga sinasabi kasi may mga nagbago. At ang advice ng mga cards ay huwag gumawa ng problema na ikakadismaya ng lahat. Kasi yung ibang tao, mataas ang tingin sa iyo. Kumbaga, yung person mo or maybe ikaw, yung magandang imahe. Ang ilang single, may potential person ka makikilala na mailap sa ibang tao or kahit sa iyo. Kilalanin mong maigi yung potential person para malalaman mo kung magugustuhan mo ba yung mga weakness niya. Six of Cups in reverse, Page of Pentacles, Two of Wands. Ito yung cards ng person mo na pwede rin ipakita yung energy mo. Pinapakita sa cards ng person mo na hindi niya na gustong magkaroon pa ng koneksyon sa mga hindi naman nakakatulong sa buhay niya o hindi nakakapagpasaya. Mas binibigyan niya ng pansin yung mga tingin niyang workable plan para sa kanya. Kahit na nagdadalawang isip itong person mo sa mga gagawin niyang desisyon, ay gusto pa rin niya magpatuloy yung manindigan sa mga decisions niya na mag-let go at magpatuloy sa tingin niyang mas masaya. Ang ilan sa inyo sa financial, maaari na ikaw at ang person mo, bata pa kayo. Kaya, yung bang kasama nyo sa bahay, yung parents ng person mo or parents mo. Pero nagpaplano na kayo ng person mo na yung bang bumukod. Ang ilan kasi nakaipon na or nagkaroon na ng sapat na financial. Pinapakita rin na magaling kayo ng person mo or magaling ka humawak ng financial. Hindi mo inuubos yung financial na meron ka para sa isang plano mo. Ang ilang single, meron kang trauma sa nakaraan kaya hindi ka makapagdesisyon kung makikipagrelasyon ka ba or maging single na lang. Lalo na't ang ilan sa inyo, meron ka ng person na nagugustuhan. Ang ibang single naman, dalawa yung person na nagkakagusto sa iyo kaya hindi ka pa makapili. Ang ilan sa inyo sa relationship, yung person mo masyadong malapit sa family niya kahit na meron na siyang sariling pamilya. Pero pagdating sa iyo, malayo yung loob niya, lahat ng gusto niya ginagawa niya. Ang ilan naman, dahil sa may pagka-immature yung person mo, may mga desisyon siyang nakakapagpasyak sa tao sa paligid niya. May iba kasing person na biglaan ng desisyon na hindi na gustong ipagpatuloy yung relasyon. Two of Pentacles, the Tower in reverse, the Temperance in reverse. Ito yung outcome. May ilang Capricorn na sa ngayon hindi ka pa rin makapag-decide sa mga gusto mong gawing desisyon. Pero pinapaalalahanan ka ng mga cards na may mga red flag na or warning na ipinapaalam sa iyo. Kasi mas nauuna sa iyo yung takot na baka hindi maging maganda yung outcome ng mga decisions mo. Ano man ang gusto mong gawing desisyon sa career, sa negosyo mo, sa love life, magkaroon ng tiwala na makakasurvive ka. At saka sa bawat cards mo, may travel. Kailangan meron kang purpose or plano kung ano ba yung gusto mong trabaho,
or kung saan mo ba gustong pumunta. Kaya kailangan ng changes sa buhay mo or sumunod ka sa daloy kasi may mga sitwasyon na hindi na pabor sa iyo. Sa kalusugan, balansehin mo yung pahinga at trabaho mo. Kasi may ilan na kahit may sakit ka na, hindi mo to pinapansin. Trabaho ka pa din. Kasi tingin mo makukuha naman sa pag-inom ng gamot at saka mawawala din naman. Pinapaalalahanan ka na huwag mong baliwalain yung mga nararamdaman mo para hindi ito maging malala. Ang ilang single, ready ka na ma-in love. Kaya lang, iwasan mo na ibigay lahat ng oras mo doon sa potential person. Kasi base sa mga cards, paasahin ka lang ng person na ito na nakikita niya kasi yung kahinaan mo. Nakikita niya kasi sa'yo na sobra kang in love sa kanya. Hindi mo kailangan magparamdam palagi. Ang ilan sa inyo sa relationship, tinapos nyo na talaga ng person mo ang relasyon nyo. Pinag-uusapan nyo na rin ang person mo kung paano nyo pagpapartihan yung gamit nyo or napundar. Kaya may ilan sa inyo na pinili mo na lang natapusin ang relationship nyo ng person mo kasi hindi mo na nakikitaan ng kapayapaan. Marami na rin kayong hindi na pagkakasunduan at saka hindi nyo parehong napapakinggan kung ano yung side ng isa't isa. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Kahit dito sa card na ito ay pinapakita na pareho na talaga kayong nakapag-desisyon ng person mo. Kumbaga, ito na yung, inabot na ba yung limit ng pasensya at pagtitiis. At ito na rin yung paraan ng may kapal na para magkaroon ng changes sa buhay nyo. Pero syempre guys, kahit gaano ka man katapang, may mga sitwasyon pa rin na hindi mo kayang harapin or mahirap makalimutan. Kaya ang ilan sa inyo, binigyan mo muna ng chance yung situation bago ka nagkaroon ng final na desisyon. Maaari, ano man ang gender ng person mo, pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn, yung zodiac sign niya. Or, nangyari itong situation na ito nung panahon ng taglagas o kaya autumn or fall. Pwedeng naganap yung sitwasyon bago mag-September or simula ng September hanggang November. Itong kaganapan sa buhay mo ay nagkaroon ka ng realization, marami kang nadiskubre. Yung dating malabo na sitwasyon ay malinaw na sa iyo. Ano man ang gender ng person mo, hindi naman basta tinalikuran na lang ng person mo yung relasyon nyo kasi marami din naman kayong pinagsamahan. Nagtalo din ang isip niya at saka damdamin. Pinakita na rin ito sa tarot cards na kung ano man yung situation nyo sa buhay, lalo na pag nagtatalo kayo, huwag lalong painitin ang sitwasyon. Mahirap man itong gawin, huwag sabayan. Para makikitaan ng solution yung problem. At dahil nga sa may mga Capricorn na nahihirapan ka na sa situation mo, ang iba naman talagang nagtitiis ka, pareho kayong guided ng person mo at itinatama kung ano yung nararapat para sa relasyon nyo. Kaya nga may mga araw na hindi kagad kayo nagkahiwalay kasi meron pa kayong kailangan ma-realize ng person mo. Kung itong unang relasyon hindi na nag-work, paano pa yung susunod? Pareho kayong nagkaroon ng guidance mula sa may kapal.
pinili nyo man na magsama or magkahiwalay na. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala at saka ingat kayo palagi. Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Libra, Aries, Leo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. IOQ EZ CG